Familiar ba kayo sa 1-inch punch? Ang 1-inch punch, or sometimes called as the power punch, ay isang martial arts technique popularized and demonstrated by Bruce Lee. Ito ay isang powerful punch na nage-generate lamang sa loob ng napakaiksing distansya. He could generate between 230 and 470 pounds of force. That's like taking a direct shot on a knee strike from a 185-pound UFC fighter. And the secret to Lee's technique starts with his stance. Maraming researchers and scientists ang na-curious at pinag-aralan ito. May libro ako dati neto written by James DeMille, isa sa estudyante ni Bruce Lee. Nabigyan ako ng chance alamin ang sikreto na nakapaloob dito. Ang pag-develop ng skill na ito ay nahahati sa dalawang klaseng training, physical and mental training. Unfortunately for me, tinamad akong ituloy ang physical training kasi sobrang hirap talaga. Yung tiger push-up pa lang, ewan na lang kung kayanin yung makalima man lang. Pero I can definitely say na natutunan ko at napapakinabangan ko ang mental training neto. Na-apply ko pa rin sa buhay ko yan hanggang ngayon. At yan ang ibabahagi ko sa inyo sa video na ito. What's up peeps? This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Ang mental training ng 1-inch punch ay ginagamitan ng NLP o Neuro-Linguistic Programming. Ano nga ba itong NLP? Neuro-linguistic programming, NLP, is a way of changing someone's thoughts and behaviors to help achieve desired outcomes for them. Take the word programming. Kumbaga pinoprogram mo ang isip ng isang tao. Kung sa ibang tao mo ito gagamitin with negative intent, this is a form of manipulation. Tulad ng ipinakita ko sa inyo last time sa video na ito. Pero kung sa sarili mo ito gagamitin, magagamit mo ito to improve yourself. It is important to note that NLP is a controversial field, and there is no scientific evidence to support all of its claims. However, some of the techniques can be helpful for improving communication and personal development. Maraming iba't ibang NLP techniques. Pero dito lang muna tayo magfo-focus sa tinatawag na anchoring. Ano ba itong anchoring? Anchoring refers to the process of associating a particular state of mind, emotion, or behavior with a specific stimulus or trigger. This stimulus could be anything perceptible through the senses, such as a touch, a sound, a visual cue, or even a specific word or phrase. To make it simple, ganito yan. Si Tina, one time, inabutan ng roses ng crush niya. Siyempre, kinilig siya. Yung strong emotion niya na kilig ay na-attach o na-anchor ngayon sa roses. So every time na nakakakita siya ngayon ng roses, bumabalik ang kilig. Ganon din yung mga traumatic experiences ng isang tao. Example na experience mo ng ma-hold up. Right before ka ma-hold up, nadinig mo ang mabilis na lakad ng isang tao na papalapit sa'yo. So every time na nakakadinig ka ngayon ng mabilis na footsteps approaching you, natitrigger ngayon yung emotion mo ng matinding pagkatakot. I-recreate lang natin itong mga triggers na ito pero in a positive way. Mag-a-attach tayo ng emotion or state of mind sa keyword or group of words. And every time you need to activate that emotion or state of mind, all you have to do is to say that keyword or group of words. Kung napanood nyo ang movie na 3 Idiots, binabanggit ni Rancho ang keywords na all is well. At nagtitrigger ito ng emotion of calmness para malabanan niya ang kanyang takot at makapag-isip siya ng tama sa oras ng pangangailangan. Dahil pag hindi mo napakalma ang sarili mo during fear, wala kang may isip na diskarte. Noong nag-aaral pa ako ng Jeet Kune Do, we are trained to ignore pain. Sisikmurahan kami, susuntukin, sisipain, titiisin namin lahat yon while we keep on repeating the keywords ignore pain, ignore pain, ignore pain, hanggang lumipas ang nararamdaman naming sakit. That way, nai-anchor na namin sa keywords na yan ang strong mental state namin na lumaban sa matinding pain. Hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin yan pag for example na aksidente ako o sumasakit ang ulo ko, mabilis ko lang nako-conquer ang pain basta sambitin ko lang ang keywords na yan. Ignore pain, ignore pain, ignore pain. Here's another example. Every time na nakakaramdam ka ng kasiyahan o tipong may feeling blessed moment ka sa buhay mo, say your keywords. Like for example, say, praise be to God. Pag may nangyaring maganda sa buhay mo, praise be to God. Natanggap mo ang sahod mo, praise be to God. Nasarapan ka sa kinakain mo, praise be to God. Maluwag ang traffic, praise be to God. Basta anything good na naganap sa buhay mo, malaki man yan o maliit, ibulong mo ang mga keywords mo na praise be to God. Just make it a habit hanggang sa hindi mo namamalayan, nagiging attached na ang emotion of happiness mo sa napili mong keyword. So ano ngayon ang application nito? Pag halimbawa nakaramdam ka ng matinding lungkot or may nangyari sa iyong hindi maganda, all you have to do is say that keyword again and your brain will automatically bring you back to the feeling of how lucky or blessed you are. That way, mas madali mo na ma-overcome ang nararamdaman mong lungkot.
Marahil hindi kayo aware pero ginagamit din yan sa mundo ng marketing. Alam nyo ba na sa kada 30 seconds commercial o ads na nakikita nyo sa GMA o ABS-CBN during prime time ay nagre-range ng more or less kalahating milyong piso hanggang mahigit 1 milyong piso. Imagine kung ilang milyong piso ang tinatapon ng isang kumpanya sa buong araw para lang makita mo ng paulit-ulit ang commercial nila. Bakit sa tingin nyo willing bumayad ng mga kumpanyang ito ng ganyang kalaking amount kung hindi ito effective? Ang advertisement ay combination ng iba't ibang psychological tricks and anchoring is one of them. Gumagawa sila ng commercials na makakapag-trigger ng emotions tapos ia-attach nila sa kanilang brand or keywords. Kaya pag sinabi kong obey your thirst, our brain is being reminded of this product kasabay ng emotion ng pagkauhaw. Finger licking good? Nakatouch sa feeling na bitin or craving for more. Just do it. Inspiring. Love ko to. Nostalgic. Gulat ka no? Satisfying. Bida ang saya, joy or happiness, and so on. Alam ng mga magagaling sa marketing na emotion sells. Now balik tayo sa Power Punch. Don't expect na magagawa nyo ito without the physical training part syempre. Kasi nga diba 2 training ang involved dyan. Pero pag nakuha nyo itong para sa mental training part, maa-apply nyo na ito sa maraming bagay. Ganito yan. First, i-position mo ang katawan mo sa pinaka-relax na position. Yung tipong hindi ka mangangalay kahit abutin ka ng ilang minuto. Pero iwasan mo yung position na makakatulog ka. Kasi ang goal natin dito ay ma-relax ang buong katawan mo habang nananatiling alert ang isip mo. Personally, I do this lying down flat on bed kasi confident naman akong hindi ako makakatulog. Pero ang karamihan ay mas prefer nilang gawin ito habang nakaupo. Now, inhale very slowly habang iniisip mo ang number 100. Wala kang dapat ibang isipin bukod sa number na yan. Then exhale very slowly din while thinking of the number 99. Ulitin mo lang ulit, inhale again for number 98 and exhale for 97. Inhale for 96, exhale for 95. Ituloy mo lang yung countdown hanggang mapaabot mo sa 0. Pag umabot ka na sa 0, banggitin mo ang word na relax or any keyword you want. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo ng ibang keywords. Just make it personal and avoid words na associated sa ibang bagay o ibang emotions. By the time you reach 0, supposed to be very relaxed na ang katawan mo, while at the same time, your brain remains alert. Ito na yung tinatawag na alpha stage ng brain kung saan nagre-range ng approximately 8 to 12 cycles per second or hertz ang brain mo. Just practice it regularly until mag-attach na yung keyword mo sa alpha stage. Relax. Pero here's the challenging part that you may encounter during this mind training. Training your mind is like training a monkey that jumps from one tree to another. Kailangan mong madisiplin ang monkey na ito to stay on one tree. Habang nagka-countdown ka, you'll notice na bibitaw ang brain mo sa focus. Maglalaro ang imagination mo. Remember na nag-start ka ng even number ang inhale mo at odd number ang exhale mo. Kapag napansin mong nagkapalit na yan, ibig sabihin na wala ka na sa focus ng di mo namamalayan. Sa simula mahirap talaga, pero pag nagamay mo na ito, magagamit mo na yan sa maraming bagay. Binabanggit ni Bruce Lee ang keyword niya right before that big blow. Pero bukod dyan, magagamit mo rin ito pag, for example, magpe-perform ka or maybe public speaking. Just say your keyword at madali mo nang matatanggal ang kaba mo. Maa-apply mo din ito pag may nakaaway ka o biglang uminit ang ulo mo. Natural na minsan biglang makakapagbitaw ka ng mga salita or posibleng may magawa ka na pagsisisihan mo balang araw. Or minsan naman, mas nangingibabaw ang kaba o takot. Minsan nagkakaroon ka ng tunnel vision. Kaya sasanayin mo ang sarili mo na before doing or saying anything, just say your keyword first, relax. Para maging relax ka habang nananatiling alerto ang isip mo. Ika nga diba? Cooler heads prevail. At naniniwala akong kung mananalo ka sa kahit anong laban nang walang nasasaktan, that is more powerful than a 1-inch punch. Muli, maraming salamat sa aking mga sponsors at syempre maraming salamat din sa mga star senders pati na rin sa mga gumagamit ng aking affiliate link. Maraming salamat sa inyo.